Bawat zodiac sign ay may nakatagong bahagi, isang bahagi na walang gustong pag-usapan. Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa iyong mga kalakasan, ang mga katangiang nagpapatingkad sa iyo, pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang madilim na katotohanang nagkukubli sa ilalim ng iyong personalidad? Isang katotohanang maaaring hindi mo pa handang harapin. Ang astrolohiya ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, swerte at tagumpay. Isa rin itong salamin na nagpapakita ng ating mga kahinaan, kapintasan, at mga lihim na ugali na bumubuo sa ating pagkatao. May ilang zodiac signs na kilala sa kanilang karisma, ngunit may tinatagong manipulatibong ugali. Ang iba naman ay mukhang mababait at maalaga, pero may hinanakit na maaaring tumagal habang buhay. At may ilan na mas mapanganib kaysa sa inaakala. Handa ka na bang matuklasan ang madilim na bahagi ng iyong zodiac sign? Manatili ka hanggang dulo, dahil kapag narinig mo ang katotohanan, maaaring hindi mo na makita ang iyong sarili sa parehong paraan muli. Ang walang pusong pinuno. Aries, ang matapang na mandirigma ng zodiac. Ikaw ay matapang, kumpiyansa at hindi mapipigilan. Kapag may gusto kang makuha, walang makahahadlang sayo. Ngunit sa likod ng iyong nag-aalab na pagnanasa, may isang madilim na panig na bihirang harapin ng iba. Ang iyong pinakamalaking lakas ay siya ring iyong pinakamalaking kahinaan, ang iyong pagiging padalos-dalos. Hindi ka nagdadalawang isip sa iyong mga desisyon, at madalas, ang pagiging pabigla-bigla mo ay nagdadala ng kapahamakan. Maparelasyon, trabaho, o pagkakaibigan, kaya mong sunugin ang lahat sa isang iglap kapag ikaw ay nagalit. Mahilig kang makipagkumpetensya, pero sa kaloob-looban mo, hindi lang ito tungkol sa panalo, ito'y tungkol sa pagiging dominante. Hindi mo lang gustong magtagumpay, gusto mong patunayan na ikaw ang pinakamahusay. At kung may humadlang sayo, agad silang nagiging kalaban mo kahit hindi nila ito namamalayan. Ang iyong galit ay kinatatakutan. Kapag ikaw ay nagagalit, hindi mo napipigilan ang sarili mo. Mababangis na salita, agresibong kilos, gagawin mo ang lahat para maibuhos ang iyong frustration. Pero kapag lumipas na ang bagyo, kumikilos ka na parang walang nangyari, habang ang iba ay naiwan upang harapin ang pinsalang nagawa mo. At huwag nating kalimutan ang iyong matinding pangangailangan sa kontrol. Mahirap para sa iyo ang tumanggap ng utos at ayaw mong sinasabihan kung ano ang dapat mong gawin. Kapag may kumontra sa iyo, itinuturing mo itong isang pag-atake, at ang likas mong reaksyon ay lumaban, kahit ano pa ang maging kapalit. Ang totoo, Aries, ang iyong apoy ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan, pero kung hindi ka mag-iingat, maaari nitong lamunin ang lahat sa paligid mo, pati na rin ang iyong sarili. Taurus, ang mapang-angking pinuno. Taurus, ang haligi ng zodiac. Kilala ka sa iyong pasensya, katapatan at determinasyon. Kapag may gusto kang makuha, hindi ka susuko hanggat hindi mo ito nakakamit. Ngunit sa likod ng iyong kalmado at maaasahang anyo, may isang madilim na panig na maaaring nakakatakot. Ang pinakamalaking kahinaan mo. Ang iyong pagiging matigas ang ulo. Kapag napagdesisyonan mo na ang isang bagay, walang makakapagbago ng isip mo. Kahit alam mong mali ka, hindi mo pa rin ito aminin. Kakapitan mo ang iyong paniniwala, desisyon, at kahit ang mga hindi na magandang relasyon, dahil lang ayaw mong tanggapin ang pagkatalo. Hinahangad mo ang seguridad, pero minsan, ang seguridad na iyon ay nagiging obsesyon. Pagdating sa pera, pag-ibig, o materyal na bagay, gusto mong ariin ang sayo. At kung may nagbantang agawin ito, nagiging sobrang dominante at mapang-angkin ka, ayaw mong pakawalan kahit ano. Sa relasyon, walang makapapantay sa iyong katapatan, pero ganoon din ang iyong selos. Ang takot sa pagtataksil ay palaging bumabagabag sa iyo, at kahit ang pinakamaliit na senyales ng panlilinlang ay maaaring magdulot sa iyo ng tahimik, ngunit matinding galit. Hindi ka sumasabog tulad ng Aries, pero hindi ka rin nakakalimot o nagpapatawad. Ang pagmamahal mo sa kaginhawaan ay maaari ring mauwi sa katamaran at kasakiman. Mahilig ka sa magagarang bagay, minsan hanggang sa punto ng labis na pagpapakasasa. Pagkain, pera, luho, napakadali mong mahulog sa sobrang attachment sa mga ito, hanggang sa nakakalimutan mo na ang mas mahahalagang bagay sa buhay. Taurus, ang iyong lakas ay nasa iyong katatagan, pero kapag ang katatagang iyon ay naging obsesyon, maaari kang matrap sa sarili mong kulungan. Pakawalan mo ang mga bagay na hindi na naglilingkod sa iyo bago ka tuluyang lamunin ng mga ito. Gemini, ang dalubhasa sa panlilinlang. Gemini, ang sosyal na paru-paro ng zodiac.
Ikaw ay kaakit-akit, matalino, at mabilis mag-isip, kayang-kaya mong umangkop sa anumang sitwasyon ng walang kahirap-hirap. Ngunit sa likod ng iyong kaakit-akit na ngiti at matalas na isip, may isang madilim na panig na ilan lamang ang tunay na nakaunawa. Ang pinakamalaking lakas mo ay ang iyong kakayahang makipag-usap, pero ito rin ang dahilan kung bakit isa kang bihasang manipulator. Alam mo kung paano gamitin ang mga salita upang makuha ang gusto mo. Mapapaglalaro ng isipan, pagsisinungaling, o pagpapanggap bilang ibang tao, likas sa'yo ang panlilinlang, minsan, kahit ang sarili mo ay naloloko mo. Nakikita ka ng iba bilang masayahin at palabiro, pero hindi nila alam kung gaano kakadalawang mukha. Nagpapalit ka ng personalidad depende sa kung sino ang kasama mo. Sa isang sandali, ikaw ay matapat at maalaga, sa susunod, ikaw na mismo ang nagkakalat ng tsismis tungkol sa kanila. At kapag nahuli, walang kahirap-hirap mong napapaliwanag ang sarili mo at nakakalusot pa rin. Walang hangganan ang iyong pagkamausisa, pero ito rin ang dahilan kung bakit hindi ka mapakali at madalas hindi mapagkakatiwalaan. Lagi mong hinahanap ang bago at kapanapanabik, pero kapag nagsimula ng maging paulit-ulit ang isang bagay, agad kang nawawala ng interes. Ang mga pangako ay nakakatakot sa iyo dahil nangangahulugan ito ng pagiging nakatali sa iisang bagay at wala nang mas kinatatakutan mo kundi ang pagkainip. Sa kaloob-looban mo, hindi mo alam kung sino ka talaga. Ang dami mong maskarang isinusuot, kaya kahit ikaw mismo ay hindi na sigurado sa tunay mong pagkatao. Palipat-lipat ka ng interes, laging naghahanap ng bago, pero kailanman ay hindi lubusang nasisiyahan. Gemini, ang talas ng isip at karisma mo ay nakakaakit, pero kung hindi ka mag-iingat, baka ikaw mismo ang maging biktima ng sarili mong kasinungalingan. Sino ka nga ba kapag walang ibang nanonood? Cancer, ang emosyonal na manipulator. Cancer, ang tagapag-alaga ng zodiac. Kilala ka sa iyong matinding emosyon, kabutihan, at matibay na pagmamahal sa mga mahal mo sa buhay. Ngunit sa likod ng iyong maalaga at protektibong ugali, may isang madilim na bahagi na kakaunti lang ang tunay na nakakakita. Ang iyong emosyon ay ang iyong pinakamalaking lakas, pero ito rin ang pinakamalakas mong sandata. Alam mo kung paano gawin ang ibang tao na makaramdam ng pagkakasala, pinapaliko ang mga sitwasyon upang magmukha kang biktima. Kapag hindi nangyayari ang gusto mo, hindi ka nakikipagtalo, bagkus, nananahimik ka, lumalayo, at pinaparamdam sa iba na sila ang may kasalanan. Hinahangad mo ang malalim na koneksyon sa emosyon, pero minsan, ang pangangailangang ito ay nagiging sobrang pag-aangkin at labis na pagdepende. Kumakapit ka ng sobrang higpit sa mga tao, hanggang sa hindi na sila makahinga. At kapag may gustong lumayo, pinaparamdam mo sa kanila na iniiwan kanila, kahit na ang relasyon ay hindi na malusog. Ang iyong alaala ay parang isang bakal na bitag, hindi mo nakakalimutan ang kahit anong insulto, pagtataksil, o sakit na dinanas mo. Maaring magpanggap kang nagpapatawad, pero sa loob-loob mo, hinihintay mo lang ang tamang pagkakataon upang makaganti. At kapag gumanti ka, hindi ito hayagan, ginagawa mo ito ng tahimik at hindi halata. Ang iyong mood swings ay hindi mahulaan. Sa isang sandali, ikaw ang pinakamapagmahal at mabait na tao. Sa susunod, ikaw ay malamig at mailap. Hindi alam ng mga tao kung aling bersyon mo ang makakasalamuhan nila at ang pagiging emosyonal mong ito ay maaaring nakakapagod para sa mga nasa paligid mo. Cancer, ang iyong damdamin ay nagbibigay sa iyo ng hindi matatawarang lalim, pero kung hahayaan mong kontrolin ka nito, maaari mong maitaboy ang mga taong gusto mong panatilihin sa tabi mo. Matutong magpakawala bago ang sarili mong puso ang maging iyong kulungan. Leo, ang mapagmataas na pinuno. Leo, ang hari ng zodiac. Ikaw ay matapang, kaakit-akit, at isinilang upang magningning. Ang iyong presensya ay umaakit ng pansin, at ikaw ay namumuhay sa ilalim ng paghanga ng iba. Ngunit sa likod ng iyong tiwala sa sarili at alindog, may isang madilim na panig na pinapagana ng ego, kayabangan, at labis na pangangailangan sa kontrol. Ang pinakamalaking kahinaan mo. Ang labis mong pagnanasa sa atensyon. Napakalalim ng iyong pangangailangan na mapansin at purihin, kaya hindi mo matanggap na ikaw ay baliwalain. Kapag hindi kinikilala ng mga tao ang iyong kadakilaan, pinipilit mo silang gawin ito o itinatapon mo sila sa isang tabi na tila hindi sila karapat-dapat sa iyo. Kinokolekta mo ang mga taong sumasamba sa iyo, pero kapag may naglakas loob na hamunin ang iyong otoridad, ang iyong kayabangan ay nagiging arogansya at kalupitan.
Ang iyong pagiging mapagbigay ay madalas na napagkakamalang kabutihan, pero sa totoo lang, may hinihintay kang kapalit, katapatan, respeto, at walang hanggang paghanga. Kapag may ibang taong nagsimulang magningning ng higit sa iyo, nararamdaman mong parang nalalagay sa panganib ang iyong posisyon. Hindi ka magdadalawang isip na gawin ang lahat upang muling mapasa iyo ang korona. Masaya kang itinataguyod ang iba, pero hanggat hindi nila inaagaw ang iyong spotlight. Sa pag-ibig, ikaw ay maalab at mapagmahal, pero kasabay nito ay nagiging mapag-utos at mapang-angkin. Inaasahan mo ang walang sawang pagpuri at pagpapatunay ng halaga mo. Kapag naramdaman mong hindi ka sapat na pinahahalagahan ng iyong kapareha, nagsisimula kang makaramdam ng kawalang kasiyahan at minsan, hinahanap mo ito sa iba. Ang iyong tiwala sa sarili ay isang malaking sandata, pero maaari rin itong maging isang hadlang. Hindi mo matanggap ang pagkakamali at ang iyong pagmamataas ay halos imposible nang hayaang ikaw ay humingi ng tawad. Sa halip na tanggapin ang iyong pagkukulang, mas pinipili mong ipaglaban ang sarili mong pananaw. Ano man ang maging kapalit nito, kahit pa ang pagkawala ng mga mahal mo sa buhay. Leo, ang iyong ningas ay kahanga-hanga, pero kung hindi mo ito mapapamahalaan, maaaring masunog mo ang mga taong pinakamalapit sa iyo. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa dominasyon, kundi sa pagpapakumbaba. Matutong magbahagi ng entablado, o baka magtapos kang nag-iisa. Virgo, ang walang patawad na perpeksyonista. Virgo, ang perpeksyonista ng zodiac. Ikaw ay matalino, masinop at masipag, palaging nagsusumikap upang makamit ang pinakamataas na antas ng kahusayan. Ngunit sa likod ng iyong matalas na pag-iisip at disiplinadong ugali, may isang madilim na panig na kakaunti lamang ang nakakaunawa. Ang pinakamalakas mong katangian ay ang iyong pansining detalye, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit nagiging labis kang mapanuri at halos imposibleng masiyahan. Mataas ang iyong pamantayan, hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa lahat ng nasa paligid mo. Kapag may taong hindi nakamit ang iyong inaasahan, walang pag-aalinlangan mong itinuturo ang kanilang mga pagkakamali, kadalasan ng walang anumang pag-unawa o awa. Naniniwala kang ginagawa mo ito upang makatulong, ngunit ang totoo, ang walang humpay mong pagpuna ay maaaring maging nakakasakal. Kahit gaano pa sila magpursige, hindi ito kailanman magiging sapat para sa iyo. At kapag hindi nagpatuloy ayon sa plano ang mga bagay, bumabagsak ka sa isang siklo ng pagkadismaya, sinisisi mo ang sarili mo o ang iba dahil hindi nila ginawa ang itamang paraan. Ang iyong isipan ay hindi kailanman nagpapahinga. Patuloy kang nag-aanalisa, nag-iisip ng labis, at nagpapakadalubhasa sa mga maliliit na detalye na hindi man lang napapansin ng iba. Nagiging matalino ka dahil dito, ngunit kasabay nito, nagiging bihag ka rin ang sarili mong pagdududa at pagkabalisa. Inuulit-ulit mo ang mga nakaraang usapan, pinipilit alamin kung ano ang maaari mong nagawang mali, at kinu-question ang bawat desisyong ginawa mo. Nahihirapan kang ipakita ang iyong emosyonal na kahinaan. Gusto mong magmukhang kalmado at may kontrol sa lahat ng oras, ngunit sa kaloob-looban mo, natatakot kang baka hatulan ka ng iba sa parehong paraan na hinahatulan mo sila. Sa halip na ipahayag ang nararamdaman mo, itinatago mo ito hanggang sa dumating ang oras na hindi mo na ito kayang tiisin at sumabog ka ng hindi inaasahan. Virgo, ang iyong talino at pagiging masinop ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan, ngunit ang labis mong pagnanais ng kasakdalan ay maaaring maglayo sa iyo sa mga taong mahalaga sa iyo. Hindi lahat ng bagay o tao ay kailangang ayusin. Matutong tanggapin ang mga pagkukulang, o baka ikaw mismo ang tuluyang lamunin ng sarili mong imposibleng pamantayan. Libra, ang kaakit-akit na manipulator. Libra, ang diplomat ng zodiac. Ikaw ay kaakit-akit, palakaibigan, at palaging naghahangad ng balanse at pagkakasundo. Marami ang humahanga sa iyong pagiging patas at magalang, ngunit sa likod ng iyong mabait na imahe, may isang madilim na panig na pinapagana ng manipulasyon, kawalan ng desisyon, at takot sa komprontasyon. Ang pinakamalakas mong katangian ay ang kakayahan mong makita ang lahat ng panig ng isang sitwasyon, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit napakahirap para sa iyo ang magdesisyon. Ayaw mong gumawa ng matitinding pagpili, kaya madalas mong hinahayaan ang iba na magdesisyon para sa iyo. At kapag nagkamali ang mga bagay, ibinabaling mo ang sisi na parang wala kang kinalaman sa nangyari. Iniiwasan mo ang gulo sa anumang paraan, ngunit sa halip na ayusin ito ng harapan, gumagamit ka ng charm at panlilin lang upang makuha ang gusto mo.
Sinasabi mo sa mga tao ang gusto nilang marinig, kahit na hindi ito totoo. Pinapanatili mo ang iyong mabait na imahe, ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, maaari kang maging kasing tuso ng pinakamapagmanipulang zodiac signs. Ang iyong pagnanais para sa pagmamahal at pakikisama ay maaaring mauwi sa labis na pagdepende sa iba. Ayaw mong mapag-isa, kaya kumakapit ka sa mga relasyon, kahit hindi na ito malusog, para lang maiwasan ang pagiging mag-isa. At kapag umalis ka, madalas mong iniiwan ang pinto ng bahagyang nakabukas, hindi mo lubusang binibitawan ang nakaraan, sakaling kailanganin mong bumalik. Sa kaloob-looban mo, hinahangad mong maramdaman ang pagpapahalaga ng iba. Gusto mong magustuhan kanila, hangaan ka, at makita ka bilang perpektong kaibigan o kapareha. Ngunit sa sobrang pagnanais mong pasayahin ang lahat, nakakaligtaan mong alamin kung sino ka talaga. Libra, ang iyong charm ay makapangyarihan, ngunit kung gagamitin ito sa maling paraan, magiging isang anyo ito ng panlilinlang. Ang tunay na balanse ay nagmumula sa katapatan, hindi sa pag-iwas sa katotohanan. Harapin ang realidad kahit hindi ito komportable. Scorpio, ang mapaghiganting anino. Scorpio, ang pinakamisteryoso at matinding zodiac sign, ikaw ay madamdamin, tapat, at likas na matalas ang pakiramdam. Ngunit sa ilalim ng iyong kaakit-akit na personalidad ay may isang kadiliman na kakaunti lamang ang may tapang na harapin. Ang iyong emosyonal na lalim ay ang iyong pinakamalakas na sandata, ngunit ito rin ang iyong pinakamalaking sumpa. Kapag nasaktan ka, hindi mo ito kinakalimutan. Hindi ka tulad ng iba na nagpapatawad at nagpapatuloy sa buhay. Ikaw ay naghihintay, nagmamasid, at tahimik na nagpaplano ng paghihiganti. Hindi ka basta-basta nagwawala, ang iyong paghihiganti ay tahimik, maingat, at wasak na wasak ang epekto. Hindi mo lang naisaktan ang mga nagkamali sa'yo, gusto mong siguraduhin na hindi na sila makabangon muli. Hinahangad mo ang malalim na koneksyon, ngunit takot kang maging mahina. Kaya naman madalas kang lihim at hindi madaling magtiwala. Kahit sa pag-ibig, lagi mong sinusubok ang iyong kapareha upang malaman kung sila ay karapat-dapat sa iyong tiwala. Ngunit kung sila ay mabigo, kahit kaunti, agad kang lumalayo, iniiwan silang naguguluhan at sugatan. Ang iyong pagiging possessive ay walang hangganan. Kapag nagmahal ka, buo at matindi. Ngunit kung hindi mo makontrol ang iyong damdamin, ang pagmamahal na ito ay maaaring maging obsesyon at pagmamay-ari. Gusto mong hawakan hindi lamang ang puso, kundi pati ang isip at kaluluwa ng iyong kapareha. At kung sila ay magtaksil o iwan ka, hindi ka lang basta mag-move on, sisiguraduhin mong pagsisisihan nila ito habang sila ay nabubuhay. Ang iyong isip ay matalas, at ang iyong intuition ay mas matalas pa. Nakikita mo ang kasinungalingan, natutuklasan ang lihim, at nararamdaman ang paparating na panganib. Ngunit ang kakayahan mong manipulahin at kontrolin ang iba ay maaaring maging mapanganib. Alam mo kung paano pindutin ang tamang mga buttons, sirain ang isang tao, at pilitin silang bumalik sa iyo kahit ayaw na nila. Scorpio, ang iyong intensity ay ang iyong kapangyarihan, ngunit kung hahayaan mong lamunin ka ng kadiliman, ikaw mismo ang magiging sariling kaaway mo. Hindi lahat ng tao ay nandito para ipagkanulo ka, matutong bumitaw bago tuluyang lamunin ng hinanakit ang iyong buhay. Sagittarius, ang hindi mapakaling maninira. Sagittarius, ang ligaw na espiritu ng zodiac. Ikaw ay mapangahas, malaya, at laging naghahanap ng bagong pakikipagsapalaran. Ngunit sa likod ng iyong kasayahan at walang takot na pananaw sa buhay, may isang madilim na bahagi na pinapatakbo ng pagkabalisa, kawalang ingat, at takot sa pananatili. Napakauhaw mo sa kalayaan kaya tumatakas ka sa responsibilidad. Kapag ang mga bagay ay naging seryoso, sa pag-ibig, trabaho, o buhay sa pangkalahatan, pakiramdam mo ay nakukulong ka at naghahanap ng paraan upang makatakas. Nangangako ka ng langit at lupa, ngunit bihira kang magpatupad ng iyong mga pangako, na iniiwan ang iba na bigo at naguguluhan. Ang katapatan mo ay isa sa iyong pinakamalaking kalakasan, ngunit isa rin ito sa iyong pinakamalalang kasangkapan sa pananakit. Hindi ka mahilig magpaligoy-ligoy, diretso ka kung magsalita, kahit na ito ay mapanakit. Sinasabi mong ikaw ay tapat lang, ngunit sa mata ng iba, ang iyong brutal na katapatan ay walang puso. Madalas kang nakakasakit ng damdamin nang hindi mo man lang namamalayan. Mahilig ka sa bago at hindi mo matiis ang pagiging stuck sa isang bagay ng matagal.
Kung ito man ay trabaho, relasyon, o personal na layunin, mabilis kang mabagot at lumipat ng direksyon bago mo pa maabot ang iyong buong potensyal. Ang iyong pagkamaligalig ay nagbibigay sa iyo ng kasabikang hinahangaan ng iba, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit madalas kang pabigla-bigla at pabaya. Sa pag-ibig, dinadala mo ang iyong kapareha sa isang kapanapanabik na paglalakbay. Ngunit kapag nawala na ang excitement, nawawala na rin ang interes mo. Hinahanap mo ang pagmamahal, ngunit mas takot kang magpatali sa isang relasyon. Ang ideya ng routine at responsibilidad ay parang isang haulang nais mong iwasan. Sa halip na ayusin ang mga problema, mas pinipili mong umalis kaysa lumaban para sa isang bagay na may tunay na halaga. Sagittarius, ang iyong malayang espiritu ay isang biyaya, ngunit ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nangyayari sa paggalaw, nasa pananatili rin ito. Kung hindi ka titigil kahit sandali, baka habang buhay kang tumatakbo, pero mula saan? Capricorn, ang walang awa na perfectionist. Capricorn, ikaw ang pinakamasigasig at disiplinadong tanda ng zodiac. Kilala ka sa iyong kasipagan, responsibilidad, at matibay na determinasyon upang makamit ang tagumpay. Ngunit sa likod ng iyong malalaking pangarap, may isang madilim na bahagi na pinapatakbo ng malamig na ambisyon, emosyonal na paglayo, at labis na pagkahumaling sa kontrol. Nakikita mo ang buhay bilang isang bundok na kailangang akyatin, at walang makakahadlang sa iyo, hindi emosyon, hindi relasyon, at lalong hindi kahinaan. Ipinagmamalaki mo ang iyong disiplina sa sarili, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit ka nagiging matigas at walang awa. Kapag may isang taong hindi umabot sa iyong mataas na pamantayan, agad mo silang inaalis sa buhay mo nang walang pag-aalinlangan. Ang iyong etika sa trabaho ay walang katulad, ngunit ang labis mong kagustuhan na magtagumpay ay maaaring mauwi sa mapanirang obsesyon. Paulit-ulit mong itinutuon ang sarili mo sa trabaho, isinusuko ang kaligayahan at personal na relasyon kapalit ng iyong pangarap. Para sa iyo, ang halaga mo bilang tao ay nakasalalay sa iyong mga nagawa at ang pagkabigo ay hindi kailanman opsyon. Ngunit ano ang mangyayari kapag nakamit mo na ang lahat ng pinaghirapan mo at pakiramdam mo'y wala ka pa ring saysay? Nagtatago ka ng iyong emosyon sa likod ng isang matibay na maskara, pinapaniwala ang sarili mong hindi ka apektado ng kahit ano. Naniniwala kang ang pagpapakita ng kahinaan ay isang kasalanan, ngunit sa kaloob-looban mo, hinahangad mo rin ang pagmamahal at pagkilala, hindi mo lang alam kung paano ito ipakita. Sa halip na ipahayag ang damdamin, ipinapakita mo ito sa pamamagitan ng kontrol, inaasahan mong susunod ang iba sa iyong mga patakaran at aabot sa iyong imposibleng pamantayan. Ikaw ay maingat at madiskarte, ngunit kapag naitulak sa sukdulan, nagiging walang puso at matigas ka. Kung may nagtaksil sa iyo o humadlang sa iyong landas, hindi ka nagagalit ng malakas, sa halip, tahimik mong inaalis sila sa buhay mo na parang hindi sila kailanman naging bahagi nito. Walang pangalawang pagkakataon. Walang kapatawaran. Capricorn, ang iyong ambisyon ay ang iyong pinakamalakas na sandata, ngunit kung isasakripisyo mo ang lahat para sa tagumpay, ano ang matitira sa dulo? Hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban, at hindi lahat ng kahinaan ay kailangang itago. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang maramdaman at magmahal. Ang bawat zodiac sign ay may madilim na bahagi, mga nakatagong kahinaan na madalas nating hindi pinapansin o tinatanggihan. Ang mga aninong ito ay hindi nangangahulugan na tayo ay masamang tao, ngunit hinuhubog nito kung paano tayo nakikitungo sa mundo at sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang pagkilala sa mga katangiang ito ay ang unang hakbang tungo sa paglago. Marahil ay nakita mo ang sarili mo sa ilan sa mga paglalarawang ito. Marahil may nagsabi na sa iyo ng mga bagay na ito noon, ngunit hindi mo pinansin. Ang katotohanan ay, lahat tayo ay may kalakasan at kahinaan, at nasa atin kung haharapin natin ang mga ito o tatakasan. Ang iyong zodiac sign ay hindi lubusang nagpapakahulugan kung sino ka, ngunit maaari itong magbigay ng pananaw sa iyong pinakamalalim na ugali, mabuti man o masama. Ang susi sa balansing buhay ay ang pagiging mulat sa sarili. Kapag natanggap mo ang iyong madilim na bahagi, maaari mo itong kontrolin sa halip na hayaan itong kontrolin ka. Aling bahagi ng iyong madilim na panig ang pinaka-nakarelate ka? Ipaalam sa amin sa mga komento, at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang malalim na pananaw sa misteryo ng astrolohiya. Hanggang sa muli, yakapin ang liwanag at ang anino sa loob mo.